Hello. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Good afternoon din sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Uh, Before anything else, I would like to request na please paki-like naman, then share, then subscribe sa channel na to. I'm requesting pa isa-isa lang na subscription, okay na lang, okay yan sa akin. This afternoon, we will be talking about, actually this is a review or we give our opinion doon sa nangyayaring indignation rally sa Cebu kahapon. Actually, this trembles Malacanang, nanginginig ang Malacanang dyan sa massive attendance ng rally na yan, na hindi nila akalain na aabot sa ganyang numbers. I don't have the numbers. I have not seen any estimate kung ilan, but I know kung ganyan mo titingnan sa drone shots, that is by the thousands. So, alarming yan sa Malacanang dahil yung rally na yan was initiated by volunteers ng Maisog. Particularly sina A.B. Hugalbot, si Irene at saka si John Avillas. They are the conveners of Maisog Cebu, and it happened in Mandawi City. At nakikita mo yung attendance. People voluntarily attend the rally dahil nga sa sobra nilang galit at lost of hope dito sa administrasyon na to. And we don't know kung itong pangyayaring ito, this will translate to votes on this coming May 12 election. Para sa akin, klarong-klaro na itong pagpakita ng suporta ng mga tao dyan sa Cebu is a support din doon sa mga presidential candidates, especially the senatorial bids ni President Duterte. This is a clear manifestation na talagang susuportahan nila yung mga kandidato na yun. And we will be discussing a lot of reasons through our opinion ngayong araw na to, this afternoon, kung bakit talagang susuporta ang mga tao sa bids ni President Duterte. But there are a lot of highlights, there are a lot of points, there are a lot of issues na tinitikap ni President Duterte that is very important for us to discuss. Kasi this is a matter of national concern. I have to mention doon sa pinaka-serious din, going through the lesser ones, yung hindi ganong serious but is a great concern that affects the lives a lot of Filipinos. Kailangan i-discuss din natin na mabuti. Ngayon, doon sa rally na yan, I think it was really done in a very good manner. Dahil hindi ho na-alarma nung una pa lang yung Malacanang with regards to that rally, the indignation rally that happened yung kagabi. Bakit ko nasabi yan? Kasi you started with the caravan at ang linyahan ng mga organizer, unlike nung mga previous mga Maisog rallies na talagang sinabi nila na mag-rally sila, but this time sinabi nila na hindi sila nakapag-decide kung itutuloy ba yung rally because of the support. So hindi ko lang ibubulgar yan kasi that is one of the strategy that Maisog is doing right now, and they are doing it right. Na huwag niyong sabihin na, or even hindi nila they're not inviting people in advance. Unlike rally ng iglesia na talagang nakaprepare for a couple of weeks. But this time, talagang nagprepare naman sila. But medyo sekreto lang ang preparations nila. I don't believe na ganyang karaming tao, no? Ito prangkahan lang.
naaatin sa rally na yan kung extemporaneous ang decision ng mga tao na atin. So, that is a very good strategy para dito sa mga organizers. And I have high respect and appreciation for what they are doing. They are doing the right thing. No? Hindi na pigilan yung rally at ang pagdating ng mga tao na hindi bayaran at hindi binabayaran at hindi hinahakot. They just arrived. So, wag naman natin sabihin na they just decided on the spur of a moment during that time na atin sila. Talagang meron ng pre-plan strategy kung anong oras sila pupunta. So, nangyari nga yan to the surprise of Malacanang. At ito, malaking sampal sa kanila. They have 3 sorties already. Lawag, Iloilo, at Davao del Norte, sa Carmen, Davao del Norte. At walang makapantay doon with the mammoth crowd that rally exhibited kagabi. Especially na ang special guest ay si PRRD. So yun ang pinakamalaking kamon sa mga tao at the same time doon sa mga politiko, sa mga cities. Kasi napansin mo yung nagpunta doon, hindi lang naman taga Mandawi sina Jonas Cortez. Nandoon din si Mike Rama. In fact, nandoon din yung mga councilor ng Lapu-Lapu City. Ang vice mayor nila nandoon. Na nandito sa part, sa tingin ko, they are PDP supported candidates. Ito si pangalan ng Lapu-Lapu, yung babae na Lapu-Lapu may mayoralty candidate, nandoon din. Nandoon din si yung sa Mandawi, of course, sila, lugar nila yun eh. Pati yung mga councilors nila nandoon. At tinataas ang kamay ni PRRD. Yun ang habol nila, na ma-endorse sila ni PRRD, which is very important para sa isang politiko sa pagkangayon. Kasi the Duterte magic is still there and it is snowballing, lumaki ng lumaki ang support ng mga tao, na-awaken ang mga tao. Kaya unti-unting yung mga ibang mga local candidates unti-unting nagpupunta sa site ni PRRD. Meron pa nga doong taga Liloan, merong taga Consolasyon. These are the towns in Cebu. Meron pa nga umabot dun sa island, sa yung Pilar Camotes, that's an island. Yung mayoralty candidates nila nagpunta rin doon together with the senators, the councilors. So nakikita mo this is not a rally na hindi talaga walang preparation. There was a preparation. Yeah, sabihin na natin katotohanan. At wala namang problema yan. Kasi para din maalarma, ma-off guard yung Malacanang, yung kampo ni PBBM na hindi sila ang leading this early sa campaign natin that is happening right now. Hindi sila ang main attraction even if they are in the side of the administration. Kasi yun lang naman yung sinasabi. Pag nasa administration ka, lahat ng focus ng mga botante ay nasa iyo. Ngayon, parang hindi yan magkatotoo. Kasi nakita natin ang magic, ang attraction ng mga tao ay still with the Duterte, especially PRRD. At we have to talk ng mga issues na sinasabi ni PRRD. Dahil nga maraming hindi nakakaintindi gaano doon sa mga dinidiscuss ni PRRD na mga very important issue. These are national issues na yun din ang maging issue sa
kampanyang ito sa election na to. These are the main points, the main issue na mahirapan ang administration ni PBBM na sagutin. And until now, they are not answering any of these issues. Tandaan natin, mga issues nila, yung mga performance lang ng mga senator during their stay before in the Senate. Pero they never mention about yung mga critical issues, yung mga issues na dapat nila sasagutin. So, yun ang dinidiscuss ni PRD. Because this is in Bisaya at saka colloquial. Marami kasing klaseng Bisaya. Merong written, nakasulat sa mga, but parang street languages ang ginagamit ni PRD. So, minsan, there are terms na hindi mo kaagad maintindihan. Pero if you've been living in the Visayas, madali mo nang, kahit na hindi ka Bisaya, madali mong maintindihan yan. Ngayon, ang unang pinaka-prominent issue na sinasabi niya na nakakabahala para sa atin, para sa mga freedom-loving Filipinos. Lagi nating ina-uphold ang rights natin, free speech, ang freedom natin, itong pledging demokrasya natin na parang patumba-tumba. But a lot of people are really trying hard na ma-preserve ang demokrasya natin sa bansang ito. But this time, nagkaroon ng threat. Dahil, in the words of President Duterte, PBBM is leaning towards dictatorship. Di ba yung nakakabahala? The way that the government is acting, sa totoo din naman, in my opinion, talaga ang gobyerno ay dictatorship na ang pinapractice sa pagkangayon. Sa lahat ng mga ginagawa niya, weaponizing the police, weaponizing the DOJ, the NBI, almost all departments or branches of government, yun ang ginagawa nila. Kasama na dyan ang Kongreso. Particularly Congress, the House of Representatives, and also the Senate. Nakita mo naman yung mga investigations. Yan, they are weaponizing. So this is a sign na nasa dictatorship. Sabi pa nga ng iba, silent martial law. So, lahat na yan, ang ibig sabihin ni President Duterte, lahat na yan is gearing towards one purpose. And this is to declare martial law. Sabi pa nga niya na hindi na yan bababa sa pwesto. Ang ginagawa ng tatay niya, ang papa niya, sabi niya papa, na gayahin yan yung ginawa. Hindi na siya bababa sa pwesto, mag-declare siya ng martial law. Yun ang gagawin niya. Kaya nga, if you listening to my previous vlogs, yun ang lagi kong sinasabi, na yan ay hindi yan bababa, lalaban yan. Kasi meron silang pinoprotektahan na hindi lang posisyon, hindi lang power nila, kung hindi monetary reasons. Yung mga treasures nila, yung mga ill-gotten wealth nila, yan ang pinoprotektahan nila. Sa tingin ko, hindi pa yata nila nakuha lahat. Kaya ito, kailangan protektahan nila yan. Yan ang one of the underlining reasons na talagang pinipilit nila to stay in power. O kahit ano mangyari, kailangan nasa power sila. So, yun ang sabi ni PRD, na makipagpustahan pa nga daw siya, na yun daw ang gagawin ni BBM, na mag-declare ng martial law. At the end of his term, yun ang gagawin. Kaya, there will be no election. Okay. So, yung desire natin to have an election, mawawala. Yan. Kasi, kung na-experience mo yung martial law noon, nung dineclare niya, hinuli lahat ng mga opposition leaders. Lahat na mga opposition leaders. Lahat ng mga properties ng mga businessman na hindi siya sang-ayon ay sinequester niya in favor of the government. Pero sa totoo, in favor of him. Kasi
binibigay din niya yan so mga oligarch niya, mga kaibigan niya, mga oligarko. Yun ang nangyayari. Kaya nagkaroon ng mga pangalan na Lucio Tan, I don't know kung si Henry C. kasama sa nabigyan. Maraming ganyan. Yung mga Tantuko, even other businessman na sa tingin natin hindi nabigyan. Pero marami palang nabigyan yan na mga kaibigan niyang mga negosyante. So yun ang nangyari. At yun din ang mangyayari ngayon. Kaya itong mga oligarchs, pumuposisyon din sila in favor of BBM para maprotektahan nila yung mga negosyo nila. So, napaka-threatening yung sinasabi ni President Duterte. At huwag natin sabihin, from PRRD, alam natin na meron siyang sulit na proof dyan kung yan ay gagawin ni BBM at hindi. Kasi he was committed talaga na talagang i-declare niya yan. Then, yan ang para sa akin ang pinaka-importanting issue na dapat malaman ng mga tao. We are going into a dictatorial form of government by PBBM declaring martial law. At sabi pa nga niya, you will experience, mga tao daw maka-experience ng kaguluhan. At yan na yun. Kasi sa tingin ko, marami rin mahuhulihin yan. Mga vloggers huhulihin kasi there will be a curtailment of freedom of speech, lahat na yan. Kasi martial law na ang mamumuno itong mga militar na to, yung mga nasa payroll, sabihin na natin, nasa payroll ng administration na to. At ito senatore, alam nila na yan ang mangyayari, kaya ang lakas ng loob nila. Lahat na inuutos sa kanila, sinusunod. Kasi alam nila na if ever magkahigpitan ang situation, pupunta tayo sa ganyang situation. Sino maghahari by that time? Di senatore rin. Sila ang hawak ng power. Kaya hindi niya sinusuway ang mga utos ni Tambe at PBBM with regards to sinong gulatin, yung nangyari na human rights violation ng QGC. Ano nangyari? Wala. Siya rin, ito nga yung mga paghaharas niya, even the filing of charges against President Duterte, na nakakatawa naman yun, that was plainly a joke. Siya talagang sinunod niya, pinafile niya as a CIDG chief na may violation daw. There was an exciting to sedition act daw doon sa sinabi ni PRD regarding ng 15 senators na kanyang gugurgurin. Natawa naman yung mga senators. Si Jesus Cudero nagsabi na hindi yata ako kasama doon, kaya hindi ako takot na mangyari yan. Anong reaction niya? That's a joke. Reaction ng isang joke lang. So itong mga actuations ng nasa military, sinasabihan din ni PRD na kayo, mga military at mga pulis, tandaan nyo, dapat kakampi kayo sa tama. Huwag kayong kakampi doon sa mali. Ano ibig sabihin yan? Na-recognize niyan. Marami rin talagang mga nasa uniform personnel, military at police na kumakampi. At madali naman sabihin, bakit, ano bang reason na kumakampi sila? Hindi yung kayamanan na binibigay sa kanila ng administrasyon na ito. So clearly, tama yung sinasabi ni PRRD with regards to that matter. At hindi katulad nung nakaraang martial law na off guard yung mga opposition leaders. Ngayon alam ko na ready na yung mga opposition na iwasan yan. Kasi ang gagawin yan, ikukulong talaga yung mga nasa opposition. At marunong na ngayon ang opposition, particularly ang mga grupo nila ni PRD at ibang vloggers nga, paano umiwas. Ganon ang mangyari dyan. So
Ngayon, isa yan sa mga serious issue na dinidiscuss ni PRD, the Declaration of Martial Law by PBBM, na sa tingin ko ay malaking basihan na ito ay mangyayari. With the way things are going, ito, nagsusnowball na nga itong popularity ng mga kandidato ni PRD. They are surveys. May mga survey talaga na nagpapakita na wala kahit isang kandidato ni PBBM in this stage, in this time na pumasok doon sa Magic 12. Ang layo na nila. Even Erwin Tulfo, nasa number 2021 na. So, napakarami ng sinurvey. That's an online survey. So, ito lang nag-manifest na yan din ang mangyayari sa iba't ibang lugar. Dito sa survey na ito, ang engagement is around 4 million. Hindi mo yan pwedeng baliwalain sa daming sumali sa survey na yan. And they have actually surveyed around 261 persons. So, kung baliwala yan ni PBBM, talagang tuloy-tuloy silang matalo sa eleksyon na to. At isa sa mga striking issue na dinidiscuss din ni PRD with regards to the rise. Pero hindi niya masabi kung anong dahilan, bakit ganyan. Sinabi lang niya ang situation. Ang situation na maraming nag-import despite of what DA have done na binaba yung taripa ng mga imported na rice from 35 to 15%. Bakit sa daming nag-import, bakit ang pagdating sa merkado, sa palengke, mataas pa rin ang presyo ng bigas? Sabi niya, during my time, sabihin ko, meron pa nga daw isang malaking negosyante na sinabihan niya, ang pinaka malaking importer ng bigas, pinapunta niya sa Malacanang, pinaupo daw niya, sinabihan niya, ito ang gusto kong presyo ng bigas, from 25 to 35 pesos, which happened during the time of PRD. Sinabi pa niya, pag hindi mo gagawin yan, ito, biro rin ito ha, General Torre, baka naman inciting to sedition din ulit ang i-charge mo kay PRD. Sabi ni PRD, pag hindi mo gagawin, dahil nangyari na to pag hindi mo gagawin yan, ibaba mo yung bigas, gugurgurin kita. Kita mo yan. Then, yun ang sa bigas. Hindi lang niya masabi, bakit? Anong nangyari? Bakit hindi yan bababa? What he was citing, PRD was citing, the weakness. Ang pagkawalang bigat ang mga salita ng PBBM para imandot niya doon sa mga tauhan na ito dapat ang gagawin natin para bumaba yung bigas niya. Bigas natin dito sa bansang ito. Hindi yan magkayang gagawin ni PBBM dahil siya ay mahina. Sabi pa nga niya, ito hindi galing sa akin. Walang yag bulls. Yan sinabi talaga ni PRD yan, walang yag bulls yan. Is weak siya. Sinabi ko na nga noon na talagang weak yan, mahina yan. Kaso nga yung iba, hindi nila maintindihan dahil colloquial Bisaya, Cebuano ang ginagamit. For the information of everyone, ang original talaga na Bisaya or na Visayan language, I'm saying itong Cebuano ay yung taga Cebu. Kaso nga lang, if you go to other places na they're talking, hindi naman Bisaya kasi ang Bisaya is a group of provinces na located in the Central and Western Visayas. At itong Cebuano, actually this is Cebuano, ito lang ang language na maraming nagsasalita na sinabi nilang Bisaya, but actually Ilonggo is a Visayan language also. Karaya, yung Waray. But itong Cebuano lang kasi ang daming nagsasalita nito.
For your information, ito yung mga bayan na usually Cebuano, hindi Bisaya, Cebuano dialect ang ginagamit. Bohol, yan, Cebuano yan. Of course, the whole province of Cebu. Then Oriental, Negros Oriental, ano yan, Cebuano yan. The other side, Ilonggo na yan, Negros Occidental. Kasama na yung Iloilo City, Iloilo Province. At doon sa Rojas, Kalibo, Aklan, meron ng Karaya dyan, ibang form ng native na type of Ilonggo. Ngayon, dito sa Boracay, Ilonggo yan. Ngayon, going to Leyte, sa Leyte naman, itong facing Cebu, yung from Carigara actually is Waray na yan eh. Merida, Ormoc, papunta ng southern part, Sugod, puro yan Cebuano speaking sila yan. Yan. Tapos pagdating mo sa Mindanao, yung facing Bohol, Camiguin, Cebuano rin ang sinasabi, ang salita dyan. Pagdating naman sa Surigao, iba na yon. Surigao na, iba na yun doon. Pero pagdating mo doon sa part ng Bukidnon, Cagayan de Oro, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cebuano ang language yan. The whole of Zamboanga Peninsula, Cebuano yan lahat. Then, karamihan doon sa Davao, puro Cebuano ang salita dyan. Davao del Norte, the whole Davao province. May halong Ilonggo, but yung Ilonggo na language or other languages, sinasabi lang nila yan kung sila, kung kaparehong dialect o kaparehong tribo. But kahit nasa Davao City, Cebuano talaga ang ginagamit dyan. Hanggang doon sa Compostela Valley. So ganyan kalawak ang Cebuano. Pero bawat province niyan, iba ang pagkabigkas. Maraming words na hindi pareho, na halimbawa sa Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Norte o dito sa Pagadian, iba ang pagbigkas nila ng Cebuano. Hindi talaga kasing tulad ng pagbigkas ng mga Cebuano. Kasi ang Cebuano, yung parang modern type of yung pagbigkas ng Cebuano. Shortcut ang mga salita. Yan, paliwanag ko lang para maintindihan nyo. At yun ang ginagamit ni President Duterte. Kaya minsan hindi na gaanong napipick up, lalo na yung mga Tagalog, hindi talaga nila gaanong napipick up yung mga sinasabi ni President Duterte. At kasi President Duterte kung mag-speech kasi, magaling siya, maramdaman niya yung tao na bored na, sisingitan niya yan ng joke. Kaya dapat alam ni General Torre na ganyan talaga ang presidente namin. Matindi ang sense of humor. Hindi lang yung sense of humor na talagang street level. Yung mga pinag-usapan ng mga tambay dyan, ayan, pagmumura niya, nakakatawa yan. Kasi ordinaryong mga tao, yung mga tricycle driver dyan sa kanto-kanto na yan, yan ang mga sinasabi, yun ang mga binibigkas. So talagang street level yung niya, the way na siya magpapaliwanag. Yun ang kagandahan. Hindi katulad ni PBBM na hindi nga mismo niya yata naintindihan ni PBBM yung pinagsasabi niya eh. Yan. Kahit na yung ibang mga politiko, kahit na sabihin natin sila magagaling magsalita yan eh. Si Dante Marcolita, talagang makuha mo yung punto niya. Pero seldom sila gagawa ng katulad ng mga sinasabi ni PRD na hindi ka talaga walang boredom. Alam mo, yung mga tao kunting salita lang magtaka ka. So, if you are not a Cebuano, magtaka ka. Nagtawanan yung mga tao, one liner lang natatawa. Diba? So ganyan kalalim, ganyan siya kagaling magbigay ng speech. Hindi yung mga oratorical type, magagaling lalo na si Attorney Vic,
Talagang he hits hard on the point. Yung issue talaga. Parang si Marcolita. Even Jimmy Bundok, magaling siya mag-present ng kanyang mga ideas. Kaya magagaling sila. Lalo na si Atty. Lambino. Talagang maaliw ka kung pakinggan mo siya. Maaliw ka sa mga sinasabi niya. Si Pastor naman, methodical. Talagang may procedure, may method yung yung pagsasalita niya. Talagang aside from siyempre pastor siya pero yung pagsasalita niya talagang mayroong procedure, naka-arrange yung pagpresenta niya. Mention na natin lahat ng kandidato ng PDP Laban, how anong style ng pagsasalita nila. Si JB Hinlo naman talagang agresibo. Yun, magandang type ng politician yan dahil talagang aggressive siya. Kung meron siyang punto, hindi niya binibitawan yan. Maganda yung ganyan. Committed siya sa mga sinasabi niya. Ito naman si Philip Salvador, hindi ako maniwala na hindi yan matalino. On the way na magsasalita siya, talagang may punto. Laging may punto. Diba? Compared with kahit na si Bong Revilla, malayo. Mas magaling kaso experience na naging senador na siya Pero subukan mo si Philip. Masipag din yan Sumasama ka pa naman ni Bongo Ang hirap ng trabaho ni Bongo. Ikot ng ikot. Mahirap yan. Hindi pa nag-absent sa Senado. Diba? Then kung walang session, lumalabas. Talagang si Bongo, magaling. Dapat siya mag number 1. Din si Bato, yan ako believe na talagang hindi yan tatalikod kay PRRD. Kita mo yung loyalty at commitment ng tao. Commitment niya kay BP Inday, napakalalim. So going back to the issue, medyo naligaw tayo. Nagsimula sa Cebuano language. So yun ang ginagamit ni PRRD. At napaka-effective ng mga sinasabi niya. Kaya mga tao, magnetize, naghahantay talaga kahit na medyo umambon pa nga hindi pa rin umalis, nandoon pa rin. Ngayon, aside from that martial law issue, isa sa mga prominent na napakagandang campaign na ni President Duterte, yung strategiya, yung with regards to the protection of BP Inday. Diba? Kung ganyan kalalim ang bumubuto kay BP Inday, which is 32 million. I don't believe 32 million yan. Dumadami yan. But the things are going, itong kampanya na to, lalo yan dadami. Baka nga 40 million na yan The way that they are treating BP Inday, nakakuha siya ng simpatiya sa karamihan ng mga voters ng mga Pilipino. So, ang nangyayari dyan, ang ginawa ni President Duterte, he is using this impeachment para lahat na mga senador ay ibuboto by voting straight. Yan din naman, katotohanan din naman yan Kasi anong ginagawa nila nila? Once na hindi lulusot itong mga senatorial bids na to, talagang aapihin nila si Inday. Yan talagang gagawin nila. Dahil kung halos lahat na yan, ngayon pala nagpababayad na yung mga ibang senador na yan. Lalo na kung nandun sa impeachment. What happened to the impeachment ng Corona? Sila lahat bayad. Sinong hindi nabayaran? Thanks to BBM na hindi siya nagpabayad. Si Jupiter Arroyo at saka si Miriam. Tatlo lang silang hindi nagpabayad. Sila lahat bayad yan lahat. Kaya nga nag-bulgar niyan si Jenggoy Estrada na pinipigilan pa nga ni Enrile na huwag mong sabihin yan. Pero following the dahil nga doon nakulong sila. Kasama si Enrile, nakulong yan Enrile, si Jenggoy. Sa pork barrel yan nakulong, sa PDAP yan nakulong yung kay na pulis. Si Budots, may utang pa nga na 100 million yan na ayaw namang bayaran at hindi naman siya mapipilit. Lalo ngayon na nandyan siya kay PBBM. Diba? Ganyan yun. So, it will be uulitin yung history.
once na ma-impeach yung si VP Sara, gagalaw ang pera. Kaya ngayon, pinipilit talaga nila. Pinipilit nila na ma-impeach si VP Sara. Na-impeach na nga, ma-convict si VP Sara, na masimula ang hearing dyan sa Senado. Yun ang pinilit nila. Kasi kung pasok na yan doon, pag gagalaw ang pera, lahat, walang imposible. Posible lahat. Kaso nga lang, pinilit nila ngayon sa March, magsimula, lalo na ito si Coco Pimentel. Doon nga sa nakaraan kong vlog na walang nanonood, dinidiscuss ko yan. Yung bakit si Coco Pimentel ay biglang bumaliktad. Explain ko doon lahat. Ano bang reason ni Coco Pimentel? Bakit biglang nag-iba ang tono niya? Biglang naging agresibo na gusto nang ituloy yung impeachment ni VP Sara by March. Nakalagay doon. I don't know kung ito si Jesus Escudero patuloy siyang ganyan na ayaw talaga niya. Kasi kung hindi nila ituloy ito by March, April, wala na talaga silang oras dyan sa impeachment na yan. Kaya galit na galit, frustrated, desperado yung mga makakaliwa at mga loyalista at yung mga congressman. Siguro nahiya sila sa binigay na pabuya sa kanila nga pumirma yung 215 congressman. Kaya ito sila asinto rin nagsasalita na ganyan. Kailangan matuloy yan, diba? Si Luis Tro kung anong pinagsasabi, pati Supreme Court Justices nagko-comment pa siya na dapat daw hindi makialam. Bantay ka lang dyan, baka marinig ng mga Supreme Court Justice yan, mayari yung pagiging abogada mo. So nakikita natin na itong sabi ni PRD, kailangan yung siyam na yan mapanalo natin yan para to protect VP Sara. Safety na siya kasi we need around 8 to 9 nandoon si Robin Padilla. Kung lulusot itong siyam, kahit 8 na lang lagay natin, 8 o 7 pag lulusot yan plus Robin Padilla 8, dapat alas 7-8 mananalo dyan. Dapat naman lahat. Kaya nga itong sinabi ni PRD, napakalaking bagay. Kasi yan ang pinakamatinding strategiya na ginawa ng PDP Laban. Buto natin yan to protect VP Sara. So this is a call to the 32 million na ngayon ay I think 35 to 40 million na yan to protect VP Sara by voting straight the Lucky 9, PDP, Team Suka, PDP Laban, senatorial candidates. Kailangan isampa na sila sa Senado para maprotektahan natin si VP Sara. And ultimately, ang goal natin na maging presidente siya medyo nabulol, presidente siya by 2028 ay matuloy. That will be the main purpose, the main target na maging presidente natin siya. Ngayon, doon sa sinabi ni President Duterte na mag-declare ng martial law, mapipigilan kung maraming senators nandyan kasi di naman basta-basta ngayon makadeclare ng martial law without ihihiring muna yan sa Senado at saka sa Kongreso bago makapag-declare ng martial law. I don't know. Dito naman sa Kongreso lang problema, lahat na yan sa kanila, on the bag na yung mga congressman na yan Pero dito sa Senado, kung maipalusot natin yan, maraming aalma dyan. Kasi hingi ng hingi ng permission. Kailangan pag magkaroon ng debate muna yan dyan. Debate muna dyan sa Senado bago mangyari yan. Yung declaration of martial law. So, napakalaking bagay talaga na ibuto natin straight. At itong call ni President Duterte, maraming nakikinig nito. At ito, isa sa mga worries ng mga senatorial candidates na nasa BBBM lineup. Meron na sila yung bagong balita na nagkaroon ng altercation ng mga tulpo. Yung dalawang kandidato
Yung isa parang kumakampi si Ben, parang kakampi na rito kay PRD. Di ba yung playing safe lang? Kasi independent din naman si Ben eh. Di ba? But tulpo nga siya, madamay talaga siya. There is also a question ng kanilang citizenship. Damay si Ben dyan. Kasama na rin si Tulpo. So, habang tumatakbo itong kampanya, lalong gumaganda. Maganda kasi nai-expose na gusto ang mga issues na dapat pag-usapan. Ito, wala pa si PRD ha, wala pang schedule dito sa Metro Manila. But sooner, paakyat sila. Ang style nila, paakyat si BBM pababa. Ang style niya ng kampanya niya. Ngayon, si BBM parang they're preparing for rally dito. Malaking rally daw sa Quirino Grandstand. I don't know kung anong schedule niyan. Si PRD naman, dito naman siya mag-concentrate ngayon sa Iloilo and Bacolod. Yon ang target nila ngayon. The next rally. Actually, ng rally ng indignation rally na nangyari kagabi, hindi yan sponsored by PDP. Sa Maisog yun. Sino bang head ng Maisog? Si President Duterte at inappoint niya yan si Atty. Victor Rodriguez. So ganyan ang nangyayari dyan. So I think ito nga si Senator Tubi GB Hinlo, medyo agresibo nga, gusto niya magkaroon ng indignation rally din or baka PDP rally na yan sa Iloilo City. I think nagkaroon na sila ng preparation for a caravan. The same style ng ginagawa sa Cebu. So, makikita natin yan. Kung magkarally sa Davao, hindi pa eh. Actually, wala pa talagang rally na sponsored by PDP Laban. Ito pa lang, ang Maisog pa lang ang ginagamit nila. What kung lalabas na yung support fund ng PDP Laban, lalong maraming pupunta dyan, di ba? Kasi halos sa lahat na mga bayan mayroong PDP Laban candidates. They can organize. Maganda yung organization plus the Maisog Maisog volunteers, yung mga conveners ng Maisog. Pagsabay-sabayin yan, napakalakas niya. So, balik tayo doon sa mga points ni PRD. Yung mga utilities, mention din niya yan. Pagtaas ng kuryente, pagtaas ng tubig, nasusolve niya dahil meron siyang will na talagang solusyonan yan. May mga insidente pa na marami siyang sinisingit din ng mga biro-biro doon. Pero yun ang point niya. Na talagang if you are leading a nation, kailangan strong ka talaga. Diba? Ngayon, may sinasabi rin siya tungkol sa droga, which is very important, na hindi talaga uubra yung sinasabi mo. Ito lang ang point na gusto niyang iparating sa administration. Yang mga drug lords na yan, other drug users na nagiging drug posers na rin, kung i-rehabilitate mo yan, paglabas yan, ganun pa rin yan. Babalik pa rin yan sa ganyang bisyo. Magnanakaw pa rin, gagawa ng krimen. Yung sinabi pa nga niya, stabbing yun, para makakuha ng pera. Nananaksak. Siguro, nanguhul up, ganun. Yan ang sabi ni PRD. Then, kung gagawin mo, i-rehabilitate mo yan. Ang ginagawa din naman niya during his time. Ilan lang ba ang balita yung sa totoong real numbers? Around 6,000 lang ang nadali doon sa drug war sa Tukham. Pero ilan ang sumuko? Around 2 million ang sumuko. Even in the first day, million na ang sumuko. Kaya napaka-epektibo ng ginawa ni President Duterte. Sabi nga niya, I don't know kung nagbibiro lang siya, na dapat talaga gugurgurin na yung mga ganyang klaseng tao
na nagtutulak ng droga, na i-rehab mo pa ba yan? Wala nang pag-asa, pagbalik niyan, uulitin na naman niya ang krimen na ginagawa niya. Nakabuti pa gugurin, di ba? Ma-alarma na naman si General Turing na yan. Wala siyang nire-refer na tao dyan. Yung nire-refer lang niya, yung charge niya, actually this was discussed in the Quadcom. Yung tatlo lang naman yun, yung nangyari sa Davao na mga drug lord na sabi niya binabalatan talaga niya. Ang sinabi ni PRD, 6, di ba? Sa Quadcom, yung tumawag pa daw si PRD na nagbigay pa ng appreciation doon sa ginawa doon ng mga preso na pinatay yung ginurgur yung tatlong drug lords na mga Chinese. Sa kanya hindi talagang binalatan daw niya, sinabi niya. Ano namang sabihin ni PBBM, sa amin walang patayan. Walang patayan, kaya dumami yung bumalik ang droga. Whether you accept that or not, titingnan nyo mabuti ano nangyari sa paligid natin. At hindi naman ikaw ang magpatutuon yan, yung mga tao. Gaano nakadelikado ang mga streets natin. Kaya na basta-basta makalabas dahil nga sa bumabalik ng mga droga sa lansangan natin. So, yung mga sinasabi ni Duterte, talagang tumatama ng gusto. Binabalik pa nga yung sinasabi niya na, alam mo, ang problema talaga sa tao, yung tiyan, yung pagkain, at of course, ang kriminalidad na rampant na naman sa bansa natin. Yun ang hindi masagot niya PBBM. I don't know kung the future rallies ng campaign rallies ng alyansa, kung masasagot nila yan. Kasi ibang sinasagot nila, hina-hype nila yung mga achievement nila na wala namang achievement. So yun doon sa speech ni President Duterte, talagang it's hard talaga doon sa administration na mahirapan na sila sasanggain yan. Itong mga tao naman nakikinig, naintindihan nila kasi sa language nila sinabi nila yan, maintindihan. Ganyan dapat ang mga kampanya. May sense of humor, diretso ko magsalita, di ba? At yan ang kinatatakutan ng Malacanang. All sorties ng PDP Laban, maisog, nandyan si PRD. I don't know kung paano nila pigilan yan. Hindi na nila mapipigilan yan. Kaya ngayon pa lang, bleak ng future ng mga senatorial candidates ng alyansa. Meron pang latest na analyst, merong survey na ginawa na 2 lang ang pwedeng pumasok dyan. I don't know kung sinong papasok dyan sa senatorial bids ng ni PBBM. This early sinabi na. I don't know, medyo malayo pa naman ang election kung something will change na hindi mangyari yan. But the way things are going, kung patuloy lang itong ginagawa ng maisog at ng PDP Laban, talo na sila, diretso sila sa inunduro sa ganitong sistema. So what happened in 2018 doon sa mga dilawan, mangyayari ngayon sa alyansa ni PBBM. So this is a bad news para sa inyo. At mga tao excited nakikita nila sa rally kagabi, excited. So this will attract other people to join the rally kung mayroong rally na malapit sa kanilang lugar. May napansin ka bang drone shot doon sa Carmen? Diba? Wala. May drone shot ba sa Iloilo, sa Lawag? May drone shot ba? Wala. Siyempre yung rally ng walang drone shot kasi nasa loob ng gym tsaka loob ng Club Filipino. Pero ito, open grounds yan. Ang daming drone shots. So nakikita mo yung tao nakakatakot. If you are a politicians na nasa kabila, matatakot ka. Ganyang karaming suporta na nangyari. Yan, kung ma-attend dyan, may pamilya yan, may mga
maraming kaibigan yan, pwede yan magbalita doon. Pag uwi niya sa bahay, kukwento doon sa kapatid niya na hindi umatin doon. Yan ang pagparami ng boto. Dapat naman yun ang gagawin natin. Ngayon, doon naman sa sinabi ni sa speech ni Kung Dante Marcolita, yan, kita yung mga nangyayari sa kanya sa Kongreso. Talagang binuyang-yang niya anong ginawa ni Martin Romualdez, na kitang-kita kung sino talaga ang gumagawa ng kabalastugan diyan sa Senado. Siya lang talaga umawak ng budget, umawak ng buong Kongreso, si Speaker Romualdez lang. Lahat na pangyayari diyan. So, binubulgar niya. Then doon naman kay Atty. Vic Rodriguez, yung nangyari na JEA, talagang binuking niya yan. Marami rin naman balita ngayon na galing kay Atty. Vic yun, Rodriguez, na around 65% na ang nagastos. Around 4 million, na yan, kung 65, that's around almost 4 trillion. Ano na mangyari dyan? Kung yan na lang ang hantayin ng mga tao, na-release na halos lahat, nagagastos na. Yan ang, meron talaga silang pera for this election na i-convert nila to ayuda and AX, MAIF, tupad, yun lang naman eh. Yun ang gagamitin nila dyan para bibili ng boto. Ang malungkot lang, alam ng mga tao na pera nila yan, tatanggapan nila yan, pero hindi pa rin kayo ipuputo. Ngayon, isang point din na sinabi ni President Duterte, balikan natin si President Duterte, yung regarding sa gold reserve natin. Alam naman natin yan na ilang beses na nagbinta ng gold field. Sinabi ni Duterte, hindi nga natin matanong kung kanino mo bininta, magkano o saan napupunta yung pinagbintahan mo ng gold. At yan maapektuhan ang value ng pera natin. Kasi dyan, base ang valuation ng pera natin. Kung magkaroon ng mga foreign transactions na gagamitin mo yung pera natin, iyan ang itatanong. It should be backed up by gold. Kung wala na tayong gold na reserve, wala nang value ang pera natin. Babagsak ang pera natin, ang valuation. So, magkaroon tayo ng recession. Kung mangyayari yan. Kaya nga sabi ni President Duterte, bumili na lang daw siya ng Jackie, brief yun, Jackie. Kasi mapupobre na raw tayo. Patuloy yang gagawin. Pangyayari na hindi yan masawata. Totoo naman yun. Di ba? So, napaka-bleak and gloomy ng situation ng Pilipinas kung patuloy nating hayaan lang na ito ang mangyayari, na hindi tayo makikibo at magsalita. At ngayon, we have the power to do that through the ballots. So, kailangan talaga sundin natin ang sabi ni President Duterte that take VP Sara against the impeachment is to vote straight the 9 candidates of the PDP Laban. So, vote straight tayo. No question about that. Ibuto na natin lahat yan para makakasigurado tayo na walang mangyaring impeachment kay VP Sara in any time going into 2028. Kasi kung nandyan sila, magsampa na naman sila ulit by 2026. That will be February 6, 2026. Nandyan masasawata. At yan din ang pagpipigil sa kanila na mag-file with another impeachment case. Dahil alam nila, hindi obra yan. Maraming senador na pabor kay VP Sara dyan sa Senate ngayon. Kung mananalo yung mga kandidato natin. So, kailangan i-kampanya natin sila. Hindi lang tayo sa personal natin. We are already committed to vote for PDP Laban, but we should campaign for them. Dami nating kapitbahay na hindi pa gaanong concern sa politika. I-convince natin kung talaga sila ay mga butante. Yun ang gagawin natin para lalo tayong dumami. And ultimately, problema natin sa bayan, this quagmire, this anong tawag niyan, quicksand na kung nasaan tayo ay maalis tayo sa ganitong sitwasyon. Tulungan natin ang bansa natin and
nakakatakot yung mawalan tayo ng freedom, mawalan tayo ng freedom of speech, hindi tayo makagalaw ng gusto dahil ang military ang umahawak sa atin at ang isang dictatorial na regime ang hawak katulad ng mga African countries. If you have been there, grabe ang tindi. Lahat na, I don't know kung kayo nakapunta kayo ng Rwanda or Congo, nakapunta kayo sa mga lugar na yan, may experience niyo yan. The mere action or yung mga daily routine mo, binabantayan yan ng military, especially if you're a foreigner. Tayo na ikagusto basta-basta makalabas mo. At nangyayari yan dito during martial law. Ang advantage lang kasi ni President Marcos ng martial law, medyo magulo talaga ang Pilipinas noon. Pero there are a lot of issues against him. May corruption, daming corruption. Kaya yun ang main issue, yung ill-gotten wealth noon. Pero marami pa rin kumampi sa kanya. Kasi marami nakikinabang. So, when martial law was implemented, medyo yung iba, positive ang dating. Pero ngayon, dahil wala pang social media noon, kasi ang ginagawa ni Marcos, sinara lahat na mga newspaper, istasyon ng radio, istasyon ng TV. Sinara lahat yan. Kinuha ang ABS-CBN. Yun ang ginawa niya. Ngayon, kung mangyayari naman yan kay PBB, dadaan yan sa Kongreso at sa Senado. Pag-usapan mo na yan. Kasi ngayon may term na yung martial law. Kailangan 1 year lang. Naalala nyo yung martial law na dineclare ni President Duterte during the siege sa Marawi. Dineclare niya nga whole Mindanao ang martial law. Pero wala naman nangyari, di ba? Maganda naman yung pagka-declare kasi disiplinado yung mga sundalo. Pero right now, with the way the military and the police are acting, sobrang abuso ang ginawa nila. Human rights abusive sila. Hindi yan mangyari na katulad ng pag-declare ni President Duterte ng martial law sa Mindanao. Talagang abusuin niya mga tao. Sigurado ako dyan. Talagang magulo ang mangyayari dyan. Maraming violations ang police, lalo na police tsaka military. Actually noon, dami ring violations ng ng mga military, lalo na sa Mindanao. Kaya yan ang nagpaalam ng galit ng mga Muslim. Kaya natatag yung MILF, MNLF. O MNLF muna din. Later on yung MILF din. Part of that, mga Abu Sayyaf, mga terrorist group dyan sa Mindanao. I don't know kung mangyari yan, hindi kaya magulo ulit ng Mindanao kung magkaroon ng martial law. Yan ang mga tanong dyan. So, marami tayong mga bagay na nalalaman doon sa speech ni President Duterte. At ang importante, naging aware tayo with the real situation, lalo na yung mga naka-attend doon sa rally. Nalalaman nila, yan palang sitwasyon, kailangan talaga bubuto tayo ng straight. Yun lang ang main point ni President Duterte. Bubuto tayo ng straight PDP Laban, ipanalo natin sila lahat to protect PP Sara. So, clear yun, klarong-klaro, and I know na patuloy yan in other future campaign sorties, rallies na gagawin. Yan ang main trust natin. Panalo natin ang mga PDP Laban senators to protect PP Sara against the impending impeachment na ginagawa ni PBBM, Martin Romualdez, mga dilawan at ang mga teroristang mga kaliwa. Yun ang gusto nila mangyari, na burahin sa contention si VP Sara on the next presidential election by 2028. Klaro yun. So I hope I will respond to the call of President Duterte sa ganyang bagay. Kailangan suportahan talaga natin at gawin natin ang ating part. Even how small it is very important na magiging aktibo tayo para matulungan natin ang desire ni President Duterte na ipapanalo ang mga senatorial na to, mga senators na to.
So, siguro with this, medyo napahabang kwentuhan natin. But I hope nagkabigay ako ng mga explanation doon sa speech ni President Duterte and other matters na napaka-importante natin malaman. So with this, papasalamat ako sa pagdalo ninyo to listen to this broadcast, and I hope you will come again, makinig kayo ulit with our future broadcast. Ngayon, gusto ko lang request sa inyo na kindly like para dumami naman yung like natin at nagkaroon tayo ng magandang epekto sa pag-like ninyo. Then subscribe it to your friends. Share it to your friends. Then if you have not yet subscribed, paki-subscribe naman. Isa-isa lang. Ang importante rin yung like. Press like lang. Then if you have not yet subscribed, paki-subscribe. Paisa-isa lang, okay lang sa akin. So maraming salamat and see you in my next episode. Thank you.